Ninenervyos tayo at takot na takot tayo sa mga simptomas ng katawan natin, no? Lalo na yung mga taong may mga anxiety disorder. Isa sa mga pinakamalalaking problema ng taong may anxiety disorder is yung tinatawag na body scanning. Body scanning. Yan ang i-discuss natin today na mabilisan lang. So, my name is Jeremy. I'm a graduate of BS Psychology. I have Cognitive Behavioral Therapy Certificate from CBT Australia. At ang CBT, doon ako nag-aral talaga niyan. Kumuha ako ng certificate doon. At ang CBT, ang gold standard, iba-iba po ang mga psychotherapy. Ang pinaka-effective for anxiety, depression, anger management, at mga kung ano-ano pang ibang mga mental condition, sa ngayon ay ang Cognitive Behavioral Therapy or CBT. It's evidence-based, scientific, proven na successful. Kaya mahal siya. Kaya mahal siya, okay? Tsaka isa pa, kaya mahal din yan kasi uh, napakaraming Pinoy sa isang psychiatrist o sa isang psychologist at hindi lahat ng psychiatrist at psychologist merong CBT certificate. Alam lang nila pero hindi sila nag-workshop, hindi sila nag-aral noon. Okay? So kaya medyo mahal talaga siya. Ngayon dahil tulong ito, kaya samantalahin nyo na hanggat hindi pa ako nagpa-practice ng clinical ko. No? Samantalahin nyo na kasi pag may clinic na ako sarili ko, may bayad na sa renta yun, sa sweldo ng tao, sa aircon, so mas mahal na talaga. So ngayon samantalahin nyo na ako hanggat wala pa akong clinic. No? Pero matagal-tagal pa. No? Ako yung tatapusin ko pa yung masters ko. Okay? So anyways, no, kayo ang magsasabi kung magkano yung kaya ninyo. Kapag fair sa akin, schedule tayo ng talk time. Ubus na yung May, June na po. Yung June, halos mga lahating buwan na yung mga nakaschedule. Okay? Tapos sa isang araw, ang dami puno. So, kaya dapat unahan na lang. Okay? So, sige. Mabalik na tayo. So, nandito lang po yung mga contacts. Isulat ko dyan sa taas na yan. Okay. So, ang kailangan magkaroon kayo ng awareness about body scanning. Ano ba sa Tagalog ng body scanning? Binibigyan mo ng atensyon yung lahat ng mga nangyayari sa katawan mo mula buhok hanggang kuko sa paa. Okay, so ano nangyayari? Ganito yung tibok. Okay, ngayon, paano natin may iwasan yung body scanning? Kasi napaparanoid ka. Ano yung nararamdaman ko? Wala, ito na to, mamatay na ako, stroke na to, heart attack na to, kung ano pa pinagsasabi mo sa sarili mo. Okay. Pero kung titingnan ninyo, ilang taon na kayong ganyan, wala naman nangyayari sa inyong stroke, wala naman nangyayari sa inyong heart attack. Di ba? So, pero sa araw-araw pa ulit-ulit. Pagising pa lang, bakit yung tiyan ko ganito? Bakit para ako nahihilo? Bakit ganito? Masakit muscle, bla 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 bla. Lahat na lang pinapansin. Ito gagawin. Okay? Lagi kong ina-eksperimento to sa mga kausap ko eh. Usually, nakaupo yan. Sabi ko, ikwento mo nga sa akin ano nararamdaman mo ngayon sa kinakaupuan mo. Anong pakiramdam ng puwet mo sa inuupuan mo? Ano ba yung upuan mo? Kahoy, sofa, stool, monoblock? Ano ba yan? Kwento niya. Pag nasa kama siya kaupo, sabi niya, malambot po, medyo mainit kasi matagal na ako nakaupo dito. Komportable naman yung puwet ko, ganun-ganon, gaganon siya. Iba naman, sir, matigas kasi sa bangko ako nakaupo, nandito ako sa labas. Tapos, medyo nangangalay ako kasi hindi yung buong puwet ko hindi doon nakaupo, hindi nasasalo ng buong bangko. Ganun siya. Tapos ang tanong ko, kanina bago ko tanungin yon, napansin mo ba yung puwet mo sa kinakaupuan mo? Sabi niya, hindi. Eh, ba't ngayon? Ang dami mga pinagsasabi. May keso, yung puwet mo hindi na komportable kasi hindi naman swak dun sa, hindi nakasalo yung buong bangko. Bakit mainit, malamig, malambot? Bakit mo nasabi yung mga ganun? No? Kasi sir, binigyan ko na ng atensyon. Exactly. Pero buong araw, kanina pa tayo nag-uusap, hindi mo napapansin yung inupuan mo. Eh bakit nung sinabi ko sa'yo, may mga kung ano-ano ka nang pinagsasabi. So the idea is because nilalagyan niyo ng atensyon. Masyado niyo nilalagyan ng atensyon. Ngayon, nilagyan niyo ng atensyon, nilagyan niyo pa ng interpretasyon. For example, given
na kayo ay healthy. Ang ganda ng laboratory nyo, ang ganda ng puso ninyo, ang ganda ng lungs ninyo, yung thyroid ninyo, yung kidney ninyo, yung liver ninyo, maganda, perfect lahat. Or pwede sabihin natin may konting fatty liver, may konting uric acid, no? Medyo elevated lang ng konti. Pero sa'yo, OA, mamatay na ako sa uric acid ko, mamatay na ako sa fatty liver ko. Okay? Tandaan ninyo ha, importante yung atensyon, binigyan mo ng atensyon, may interpretasyon ka pa. For example, yung puso mo, healthy ka. Perfect. Nag-2D echo ka, stress test, kung ano-ano pa, Holter lahat. Kaka-ECG mo lang. Perfect. Tapos biglang isang araw nag-skip yung heart mo. Nag-skip yung heart. Wala, ito na to, heart attack. Okay. So we need to understand na sometimes nagsiskip talaga yung heart. It doesn't mean na you are in danger. Yun po tatandaan natin. So kailan natin malalaman, kailan tayo matatakot? Una, kapag sinabi ng doktor na healthy ka perfectly, buong katawan, then yung katawan natin maingay lang talaga. At kung bigyan mo ng atensyon at nilagyan mo pa ng nakakatakot na interpretasyon, yari ka, anxiety. So at least ito, meron na kayong awareness na ganun pala yun pag nagbabody scan ako. So isa ito sa mga pag-uusapan natin kasi gaya kahapon, may nakausap ako, may agoraphobia na siya dahil sa anxiety niya, natakot na lumabas. Kasi hindi na siya komportable. Pero kahapon sa kalagitnaan ng usapan namin, inayos ko, feeling ko inopera ko yung utak niya kasi talaga ang daming maling kaalaman na dahil gumawa ng takot sa kanya. So inayos ko, binigyan ko ng mga ebidensya. Binigyan ko siya ng mga ebidensya na, di ba, ganito. So ano yung sinasabi mo sa isip mo? May point ba yan? May sense ba yung sinasabi ng utak mo o yung sinasabi ng isip ng utak ng bibig ko na nakabase sa science? Oo nga no, sabi niya, oo nga no. So yung oo nga no niya, yun yung nakatulong sa kanya. Sir, excited na ako lumabas, sabi niya. So ganun individual approach tayo. Iba-iba kasi kinakatakutan ninyo, iba-iba yung kailangan i-address sa inyo. Kagabi rin, may kausap ako, parang teacher ata siya. Hindi ko na, kalimutan ko na sa dami, no? Kahit yung pag-akit sa taas, nagmamadali siya bumaba kasi daw baka may mangyari sa kanya sa taas. Pati pagligo, binibilisan nila maligo, ayaw nila magubad kasi baka bigla sila matumba doon. Okay. So pinaliwanag ko sa kanya. Sabi ko, ano ang rason para mahimatay ang isang tao? Usually ang rason para mahimatay ang tao, low blood. Okay? Low blood sila. Yan anxiety, high blood yan. Okay? Normal yun. Baka naman matakot kayo sa high blood. So, yung sabihin, ini-elevate niya yung BP mo. Pero again, ang BP natin, nagpa-fluctuate talaga day to day. Depende sa pakiramdam, depende sa kondisyon ng paligid, depende sa kung busog ka, naiihi ka, anong ginawa mo, nag-exercise ka ba, masama loob mo. So, nag-iiba-iba yan. So, ngayon, tinanong ko siya, ano ba rason para mamatay ang tao? Kailangan po may malubang sakit. Kailangan maluba, hindi pwede. May mga cancer, 30 years buhay. So ano yung sabihin ng maluba? Yung mga tipong organ failure na buong katawan. Sira na yung lungs, sira na yung kidney, sira na yung liver. Talagang medyo high risk na tayo doon. Tandaan nyo kahit may mga cancer, umaabot ng mga 30 years, 50 years, may cancer yan. Hanggat hindi nagme-metastasize, ibig sabihin kumalat yung cancer sa katawan, talagang may pag-asa at hindi mamatay. So kaya sabi niya, ano pa, yung kailangan malalang sakit talaga, no? Yung talagang fatal, yung wala ng organ donor na makakabigay, yung mga ganun talagang wala nang pag-asa, no? O kaya na-aksidente. Pero yung aksidente, kailangan durog talaga yung utak, bali yung mga buto, yung talagang nasira, naputol na yung mga nerves, kaya. Kasi pwede ka nang ma-aksidente, pilay lang. Diba? Ganun lang. So buhay ka pa rin. Or may pumatay sa'yo. So sabi ko sa kanya, so pag makita sa taas, ano magiging rason para mamatay ka? Pag inotopsy ka, sabihin, ay namatay siyang healthy. May ganun ba? Wala. So sabi niya, oo nga no. So kasi ang dami niya mga mali. Kayo, ang dami niya mga mali pinagsasabi sa sarili niyo. So hintayin ko kayo, usap tayo, sabihin niyo sa akin magkano kaya ninyo. Mabait naman ako. Pero wag naman yung parang mas mahal pa yung kilo ng baboy tsaka ng mga baka. Wag naman. Kailangan fair naman sa akin kasi kinakain yung oras ko. Tulong ito, ha? Okay? So, with that,
share the video. Sana nakatulong yung body scanning at ano yung gagawin. No? Kapag nakita nyo na nagba-body scan ka at alam mong healthy ka, dead ma. Sasabihin mo, che, gaya nung sinabi ko sa video. Bye!